May mga lugar sa mundo na tila may sariling paraan ng pagtatago ng mga lihim. Mga lugar na kahit paulit-ulit ng hinahanap, kahit daan-daang tao na ang sumuyod, kahit mga eksperto na ang tumulong, ay tila ayaw pa ring magsabi ng totoo. Sa kabundukan ng Vermont, sa Estados Unidos, 5 tao ang nawala. Magkakaibang edad, magkakaibang buhay, magkakaibang taon. Ngunit isang lugar. At hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Ang ilan ay naniniwala na may sumpa. Ang iba naman ay nagsasabing may nilalang na nagtatago sa kagubatan. Habang ang ilan ay naniniwalang isa lamang itong series ng mga trahedyang pinagdugtong ng imahinasyon ng tao. Ngunit bago natin sagutin ang tanong na yon, kailangan muna nating kilalanin ang lugar na naging sentro ng misteryong ito. Dahil kung minsan, ang pinakamahalagang karakter sa kwento ay hindi tao, kundi ang mismong lugar. Kaya kung handa na kayo, samahan ninyo kung silipin ang mga kwentong nakatago sa dilim, sa kasaysayan, sa misteryo. Ito ang Hiwaga at Esoterika. Sa timog kanlurang bahagi ng Vermont ay matatagpuan ang Glastonbury Mountain. Sa unang tingin, wala itong pagkakaiba sa ibang kabundukan. Makakapal na kagubatan, matarik na daan, mahabang hiking trails, at katahimikang tila walang katapusan. Ngunit sa loob ng maraming taon, may mga lokal na umiiwas sa ilang bahagi ng bundok na ito. May mga kwento tungkol sa kakaibang tunog, mga lugar na tila hindi dapat puntahan, at mga bahagi ng kagubatan kung saan mabilis mawala ang direksyon ng isang tao. Ngunit ang karamihan sa mga alamat na to ay dumating lamang matapos magsimulang mawala ang mga tao. At doon nagsimula ang tanong, alin ang nauna? Ang alamat o ang pagkawala? At ang unang pagkawala ay nangyari noong 1945 sa isang taong halos imposibleng mawala. Dahil kung may isang tao na hindi dapat naliligaw sa kagubatang iyon, siya na marahil ang huling taong maiisip mo. Si Meddy Rivers ay isang bihasang hunter at guide. Kabisado niya ang mga daan, kabisado niya ang bundok, at marami ng beses siyang naghatid ng mga mangangaso sa kagubatang iyon. Noong November 12, 1945, kasama niya ang isang hunting group. Nauna siya sa grupo habang tinatahak nila ang bundok. Ilang sandali lang, nawala siya sa paningin ng mga kasamahan niya. Normal lang iyon. Sanay siya sa lugar. Ngunit nang marating ng grupo ang susunod na bahagi ng trail, wala na siya. Hinanap siya. Tinawag ang pangalan niya. Sinuyod ang paligid. Ngunit tila nilamon siya ng kagubatan. Walang bakas, walang katawan, walang paliwanag. At iyon ang unang pagkakataon na nagsimulang magtanong ang mga tao. Ngunit hindi iyon ang huling pagkakataon. Dahil makalipas lamang ang isang taon, isang dalagang estudyante ang mawawala rin. At ang kaso niyang iyon ang magiging pinakasikat sa lahat. Si Paula Weldon ay 18 taong gulang, isang estudyante sa Bennington College. Noong December 1, 1946, nagpasya siyang maglakad sa long trail. Maraming nakakita sa kanya. May mga nakasalubong, may mga nakapansin sa kanyang pulang jacket. May isang saksi pa nga na nagsabing nakita niya itong lumiko sa isang bahagi ng trail. At iyon na ang huling beses na may makakakita sa kanya. Naglaho siya, parang bula. Nagsimula ang isang pinakamalaking search operation sa kasaysayan ng Vermont. Libu-libong tao, mga voluntaryo, mga tracker, mga investigator, ngunit walang nakakita. Sapatos, damit, katawan, wala. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakasikat na unsolved disappearances sa Amerika. At habang lumilipas ang mga taon, parang may kung anong bumabalik sa parehong lugar at naghahanap ng susunod na biktima.
Ngunit kung iniisip mong dito na nagtatapos ang kwento, dalawa pang pagkawala ang mangyayari sa loob lamang ng ilang taon. At isa sa mga to ay tila imposible. Noong 1949, isang veterano ng digmaan na nagngangalang James Tedford ang sumakay ng bus. Ayon sa mga ulat, nakita siya ng mga pasahero habang nasa biyahe. Naroon ang kanyang mga gamit, naroon ang kanyang mga bagahe. Ngunit pagdating ng bus sa destinasyon, wala na siya. Ang kasong ito ang madalas gamitin ng mga paranormal enthusiasts bilang ebidensya ng kung ano-anong teorya. Ngunit mahalagang tandaan na may mga bahagi ng kwentong ito na maaaring lumaki habang paulit-ulit itong ikinukwento. At dito natin kailangang paghiwalayin ang alamat at ang katotohanan. Dahil hindi lahat ng misteryo ay supernatural or paranormal. Ngunit hindi rin doon natapos ang mga pagkawala. Noong 1950, isang batang lalaki naman ang mawawala. Si Paul Jepson naman ay 8 taong gulang lang. Nawala siya habang malapit sa isang sakahan. Sa loob lang ng maikling panahon, wala na siya. Walang nakakita, walang nakarinig. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Makalipas lamang ang ilang buwan, isa pang tao ang mawawala. Si Frida Langer. Habang nag-hiking, matapos mahulog sa isang sapa, nagpasya siyang bumalik sa kampo upang magpalit ng damit. Hindi na siya nakabalik. Pagkalipas ng ilang buwan, natagpuan ang kanyang labi. Ngunit may isang detalye na lalo pang nagpalalim sa misteryo. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Ito ay bahagi ng lugar na dati nang hinanap at iyon ang nagtulak sa marami upang magtanong, may na-miss ba ang mga searchers o may ibang nangyari? At dito nagsimulang mabuo ang alamat ng Bennington Triangle. Ngunit gaano karami rito ang totoo? Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang iba't ibang teorya. May nagsasabing may halimaw, may nagsasabing may portal, may nagsasabing may sumpa, at mayroon ding mga naniniwalang serial killer ang nasa likod ng mga pagkawala. Ngunit hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya para patunayan ng alinman sa mga ito. Ang tanging alam natin ay may 5 taong nawala. At karamihan sa kanilang mga kaso ay hindi na nasagot. Marahil ay may simpleng paliwanag, marahil ay wala. Ngunit minsan, hindi natin kailangan malaman ang sagot para maramdaman ang bigat ng isang misteryo. Malamang wala naman talagang supernatural na dahilan sa likod ng mga pagkawala sa Bennington Triangle. Walang matibay na ebidensya ng halimaw, portal o sumpa. Ngunit may isang bagay na hanggang ngayon ay mahirap ipaliwanag. Ang katotohanan na may mga lugar sa mundo na tila kayang magpawala ng isang tao at hindi na siya matagpuan kailanman. Kaya para sa mga mahihilig maglakbay, mag-hiking o mag-explore ng mga hindi pamilyar na lugar, laging mag-ingat. Gumamit ng body system. Mag-iwan ng impormasyon kung saan kayo pupunta. At huwag mamaliitin ang kalikasan dahil minsan hindi multo o halimaw ang pinakamalaking panganib sa kagubatan, kundi ang kagubatan mismo. Kung nagustuhan mo itong video na ito at gusto pang makarinig ng mga misteryoso at mga kwentong tila ninimot na ng panahon, alam niyo na kung saan ako hahanapin. At sa susunod nating episode, bibisitahin naman natin ang isang lugar na hindi nakatago sa gitna ng kagubatan, kundi nasa puso mismo ng Maynila. Isang hotel na nakakita ng mga pangulo, digmaan, kasaysayan, at ayon sa ilan, mga bisitang hindi kailanman umalis. See you on the next video. Bye for now.